Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik dito sa ating channel kung saan ang bawat puso ay may kwentong itinatago. Ang istoryang inyong matutunghayan ay isang paglalakbay sa misteryo ng tiwala at sa dilim ng panlilinlang. Itinuturo nito na kung minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa mga aninong nagkukubli sa loob mismo ng tahanang inaakala nating pinakaligtas na lugar. Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento nila Kaylan at Tala. Sa kabanatang pinamagatang, Ang Simula ng Bangungot, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kaylan Alpas habang marahan niyang isinara ang pinto ng kanyang kotse. Sa wakas, pagkatapos ng isang linggong nakakapagod na biyahe sa ibang bansa para sa negosyo, nakauwi na rin siya. Tagumpay ang lahat ng transaksyon, ngunit wala nang hihigit pa sa pakiramdam na makabalik sa kanyang tahanan, sa kanyang mga anak, liham at sinag, ang kanyang kambal, ang kanyang mundo. Dala ang pananabik, mabilis ang mga hakbang niyang tinungo ang loob ng mansyon sa Azotea del Sol. Ang katahimikan sa loob ay hindi niya pinansin. Marahil ay oras na ng pagtulog ng mga bata. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng nursery, iniiwasang lumikha ng anumang ingay. Daddy's home. Bulong niya sa sarili, handa nang yakapin ang kanyang mga anghel. Ngunit ang nangngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng pananabik, ay tila tumigil sa pagtibok. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Halos hindi niya mahinga. Sa rimating ilaw mula sa labas, isang tanawin ang tumambad sa kanya. Isang tanawing sisira sa kanyang mundo. Sa gitna ng sahig, nakagapos. Si Tala Hiraya, ang yaya ng kanyang mga anak, ay nakatali ang mga kamay at paa. May busal na tape ang kanyang bibig at ang mga mata nito, na puno ng takot at luha, ay desperadong nakatingin sa kanya. Sa tabi nito, ang kanyang dalawang maliliit na anak, sina Liam at Sinag, ay nasa ganoon ding kalagayan. Umiiyak ang mga ito ng walang tunog. Ang mga munting katawan ay nanginginig sa takot. 1 segundo, 2, 3. Si Kaylan ay nanatiling nakatayo sa may pinto, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang utak niya ay tumatangging iproseso ang bangungot na nasa kanyang harapan. Pagkatapos, ay pinalitan ng nag-aalab na galit ang kanyang pagkabigla. Diyos ko, ungol niya habang mabilis na lumuhod sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang tinatanggal ang mga lubid sa kanyang mga anak. Ang maliliit na hikbi ni Liham at Sinag ay naging malakas na iyak nang matanggal niya ang busal sa kanilang mga bibig. Shh! Daddy's here! Ligtas na kayo! Paulit-ulit niyang bulong. Niyakap ang kambal ng mahigpit. Pagkatapos ay binalingan niya si Tala. Ang takot sa mga mata nito ay hindi nabawasan. Mabilis niyang tinanggal ang tape sa bibig nito at kinalagan ang mga tali. Anong nangyari? Sigaw niya. Ang boses ay puno ng galit na hindi niya mapigilan. Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam, sir. Humahagulgol na, sabi ni Tala. Ang boses ay paos. May pumasok na nakamaskara. Hindi na niya pinakinggan ang iba pang sasabihin nito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang unang tinawagan niya ay ang hepe ng kanyang security, si Lakan Silang. Lakan, nasaan ka? May pumasok sa mansyon, ang mga anak ko. Halos pasigaw niyang sabi. Sunod niyang tinawagan ng pulisya. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Kailangan ko ng mga pulis sa Azotea del Sol, ngayon na. Sa loob ng ilang minuto, ang tahimik na mansyon ay napuno ng mga pulis at security personnel. Si Kaylan ay hindi umalis sa tabi ng kanyang mga anak, habang si Tala naman ay kinukunan ng pahayag ng isang investigador. Pinilit ni Kaylan na pakalmahin ang sarili, ngunit ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang pag-aalala. Makalipas ang 1 oras, lumapit sa kanya ang hepe ng pulisya.
isang lalaking may seryosong mukha. Mr. Alpas, simula ng hepe. Ang boses ay mababa at maingat. Nailibot na ng aking mga tauhan ang buong kabahayan. Nag-imbestiga kami sa lahat ng posibleng pasukan. Tumango si Kaylan. At, may nakita ba kayo? Fingerprints? Sirang bintana? Anuman? Umiling ang hepe ng pulisya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Kaylan. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mr. Alpas, iyon na nga po ang kakaiba sa lahat. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Sinuri namin ang lahat. Ang kakaiba po ay lahat ng pinto at bintana ay nakalak mula sa loob. Nakalak mula sa loob. Ang 6 na salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng isipan ni Kaylan na parang isang hatol. Tila isang malaking pader na yelo ang biglang humarang sa pagitan niya at ng katotohanan. Ang lahat ng pag-aalala at galit na naramdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na pakiramdam, pagdududa. Pinanood niya mula sa di kalayuan habang muling kinakausap ng mga imbestigador si Tala. Ang dalaga ay nakaupo sa isang silya sa sala, balot ng kumot, mukha pa ring basang-basa sa luha. Paulit-ulit niyang sinasabi ang kwento tungkol sa lalaking nakamaskara. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Ngunit sa bawat pag-ulit niya, lalong nagiging kamikha ang kanyang kwento. Isang multo na nakapasok at nakalabas ng walang bakas? Sa isang bahay na may pinakamatibay na seguridad? Imposible. Lumapit sa kanya si Lakan Silang, ang pinagkakatiwalaan niyang hepe ng seguridad. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Sir, masamang balita," sabi ni Lakan. Ipinakita ang isang tablet. Kinumpirma ng technical team. Ang CCTV sa kanlurang bahagi ng hardin, ang tanging blind spot sa buong mansyon, ay nag-short circuit kaninang madaling araw. Isang freak accident daw po. Napatiimbagang si Kaylan. Isang freak accident? Sa dinami-dami ng pagkakataon. Ngayon pa? Yun na nga po, sir. Sobrang perpekto ng tiyempo. Sagot ni Lakan, maingat na pinipili ang mga salita. At ayon sa log, walang anumang forced entry na na-detect ang sistema. Ang kwento ni Tala, "Pasensya na po, sir, pero hindi po talaga kapani-paniwala." Ang bawat salita ni Lakan ay parang isang dagok na lalong nagpapatibay sa pader ng yelo sa puso ni Kaylan. Ang mga alaala ng isang masakit na nakaraan, isang pagkakanulo mula sa taong pinagkatiwalaan niya noon, ay biglang bumalik. Ang sakit, ang galit, ang aral na natutunan niya sa masakit na paraan. Huwag basta-basta magtiwala, lalo na sa mga taong tila napaka-inosente. Maya-maya, isang pulis ang lumapit dala ang isang maliit na plastic evidence bag. Sa loob nito ay isang bagay na kumikinang, isang silver na hair clip na hugis bituin. "Nahanap namin ito malapit sa bintana ng nursery, sir," sabi ng pulis. Mukhang sinadyang iwan para magmukhang may naganap na paglalaban. Tinitigan ni Kaylan ang hair clip. Pamilyar ito sa kanya. Iyon ang laging suot ni Tala. Isang mumurahin, halos pambatang palamuti. At ngayon, sa mata ng batas, ito ay isang pekeng ebidensya. Isang simbolo ng isang murang panloloko. Ang mga babala ng kanyang ama noon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mag-ingat ka sa mga babaeng gagamitin ang kahinaan mo para makuha ang yaman mo. Nang makaalis na ang mga pulis, naiwan ang isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Tala ay nakatayo sa gitna ng sala, nakayuko. Tila pasan ang buong mundo. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Kaylan, umaasang makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita niya ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Lumakad si Kaylan palapit sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at mabigat.
Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sir Kaylan, maniwala po kayo sa akin. Nagsusumamong sabi ni Tala. Muling namumuo ang mga luha. Wala po akong kasalanan. Hindi sumagot si Kaylan. Sa halip, sinabi niya sa isang boses na malamig at walang kabuhay-buhay. Hindi ka aalis sa mansyon na ito. Napatingin si Tala, may bahagyang pag-asa. Naniniwala na po kayo sa akin? Tumingin si Kaylan sa kanya na parang isa siyang estranghero. Hindi ka aalis dahil mula ngayon, isa ka ng suspek. Mananatili ka rito kung saan kita mababantayan hanggang sa malaman ko ang buong katotohanan. Ang bawat salita niya ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Tala. Ang kaunting pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay. Napalitan ng purong sakit at kawalan ng pag-asa. Tumalikod si Kaylan. Iniwan siyang mag-isang umiiyak sa gitna ng malawak na sala. Pumasok siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto at kinuha ang kanyang telepono. Idinayal niya ang numero ni Lacan. Nang sumagot ito, ang boses ni Kaylan ay halos isang bulong, ngunit puno ito ng bakal na determinasyon. Lacan. Sir, imbestigahan mo ang nakaraan niya. Hanapin mo lahat. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Gusto kong malaman kung ano ang itinatago niya. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging isang kulungan. Para kay Tala, ang dating tahanang puno ng mga halakhak ng mga bata ay naging isang lugar ng malamig na titig at mabibigat na hininga. Ang mga katulong ay nagbubulungan kapag dumadaan siya. Ang mga hardinero ay umiiwas ng tingin. At si Kaylan ay parang isang anino. Laging nandyan, laging nagmamasid. Ang mga mata ay puno ng akusasyon. Sa gabi, hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang lahat. Ang takot, ang mga gapos, ang malalamig na mata ng kanyang amo. Ngunit may isang bangungot na mas malala pa. Isang bangungot na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ngunit ngayon ay bumabalik na parang isang alon na handa siyang lunurin. Ang bangungot sa palaya. 2 taon na ang nakalipas. Siya ay isang simpleng dalaga sa kanilang probinsya, nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Nagtrabaho siya bilang kasambahay sa pinakamayamang pamilya sa kanilang bayan. Ang anak ng kanyang mga amo, isang binatang mayabang, ay nagtangkang pagsamantalahan siya. Lumaban siya. Ipinahiya niya ito. Kinabukasan, isang mamahaling kwintas ng ginang ang nawawala. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, natagpuan ito sa loob ng kanyang maliit na bag. Naaalala pa ni Tala ang mga mapanghusgang mata ng buong bayan, ang mga salitang magnanakaw na ibinato sa kanya, ang pagtalikod ng kanyang mga kaibigan, ang mga luha ng kanyang ina. Walang naniwala sa kanya dahil sino ba naman siya? Isa lamang hamak na probinsyana laban sa isang pamilyang makapangyarihan. Tumakas siya. Lumayo siya sa palaya, dala ang dungis sa kanyang pangalan at isang pusong puno ng takot na mapagbintangan muli. Napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang sakit ay pareho pa rin. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang pakiramdam na kahit anong sabihin mo, walang sino man ang maniniwala. At ngayon, nangyayari na naman ulit. Isang hapon, habang pinapatulog niya ang kambal sa nursery, pumasok si Kaylan. Hindi ito nagsalita. May dala itong isang brown envelope na walang pakundang ang inihagis nito sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang malakas na kulog sa tahimik na silid. Basahin mo, utos ni Kaylan. Ang boses ay walang anumang bahid ng emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binubuksan ang envelope. Sa loob, naroon ang mga dokumento. Police report mula sa palaya. Mga testimonya ng kanyang dating amo. Ang kaso ng pagnanakaw na isinampa laban sa kanya.
Lahat ng madilim niyang nakaraan ay nakalathala sa puting papel. Isinisigaw ang isang kasalanan ng hindi niya ginawa. Isang magnanakaw mula sa palaya. Sabi ni Kaylan, ang bawat salita ay parang lason. At ngayon, sinusubukan mo ang isang mas malaking pagnanakaw. Ano ang gusto mo, Tala? Pera? Gaano kalaki? Sabihin mo ang presyo mo para itigil na ang lahat ng kalokohang ito. Bagsak ang mga luha ni Tala. Hindi dahil sa mga dokumento, kundi dahil sa sakit na dulot ng kanyang mga salita. Hindi totoo yan, sabi niya, halos pabulong. Pinagbintangan lang po ako. Talaga? Sarkastikong tanong ni Kaylan. Isang beses, pwede pang sabihing malas. Pero 2 beses, na mapagbintangan sa 2 magkaibang lugar? Iyon ay hindi na malas. Iyon ay pattern na ng isang profesional na manloloko. Tumayo si Tala. Ang takot na matagal nang naninirahan sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang bagay na mas matindi. Desperasyon. Hindi niyo alam ang nangyari. Sigaw niya. Sa unang pagkakataon ay tinaasan niya ng boses ang kanyang amo. Hinuhusgahan niyo ako base sa mga papel na yan. Pero hindi niyo alam ang sakit ng mapagbintangan. Hindi niyo alam ang pakiramdam na mag-isa laban sa buong mundo. Puro ka drama, Tala. Tigilan mo na. Walang pakialam na sagot ni Kaylan, handa nang tumalikod. Ang kanyang pagwawalang bahala ang tuluyang sumira sa puso ni Tala. Para siyang isang basong na puno at ngayon ay umaapaw na. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kaylan. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong apoy. Isang apoy ng isang taong wala nang natitirang pag-asa. Isang araw, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang kakaibang bigat at katiyakan. Isang araw, pagsisisihan mo ang lahat ng ito. At sa araw na yon, malalaman mo kung gaano kasakit ang maniwala sa isang kasinungalingan. Lumipas ang mga araw na parang yelo ang namamagitan kina Kaylan at Tala. Ang mga salita ay tinitipid, ang mga tingin ay iniiwasan. Ginagawa ni Kaylan ang lahat para kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang hinala. Na si Tala ay isang tusong ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Pero may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi tumutugma sa teorya niya. Ang pagmamahal ni Tala sa kanyang mga anak. Sa gabi, mula sa security monitor sa kanyang opisina, palihim niyang pinapanood si Tala. Nakikita niya kung paano nito yakapin si Sinag kapag nagigising ito mula sa isang masamang panaginip. Naririnig niya ang mga kwentong ibinubulong nito kay Liham hanggang sa makatulog ang bata. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat haplos, ang pag-aalaga sa bawat kilos. Ito ba ang mga gawa ng isang manloloko? Ang pagmamahal bang iyon ay bahagi lang din ng isang masalimuot na plano? Isang hapon, pumasok siya sa silid ng mga bata para kumuha ng ilang dokumento na naiwan niya. Naabutan niyang mahimbing na natutulog ang kambal. Si Tala naman ay nasa isang sulok, tahimik na nagtutupi ng kanilang mga damit. Ang mukha nito ay maputla at may bakas ng kalungkutan, ngunit ang mga kilos nito ay puno pa rin ng kalinga. Hindi siya pinansin ni Tala. Tila isa na lamang siyang hangin dito. Nang paalis na sana siya, may napansin siyang isang piraso ng papel sa ilalim ng una ni Sinag. Kinuha niya ito. Isa itong drawing, gawa sa Crayola, tipikal na gawa ng isang bata. Isang malaking bahay, 2 maliliit na tao na malamang ay ang kambal, at isang matangkad na figura. Ngunit may isang detalye na kumuha ng kanyang atensyon. Sa tabi ng matangkad na figura, may isa pang tao, isang lalaki, at sa kamay nito may iginuhit si Sinag na parang isang kulot na linya, isang ahas. Ano to? Tanong niya kay Tala.
Ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Nag-angat ng tingin si Tala. Drawing po ni Sainag. Sagot niya ng walang gana. Sino itong lalaking may ahas sa kamay? Nagkibit balikat si Tala. Hindi ko po alam, sir. Ilang araw na po niyang kinukwento yan bago pa mangyari ang insidente. May uncle daw pong may snake drawing sa kamay na nagbigay sa kanya ng candy sa hardin. Akala ko po ay imahinasyon lang niya. Imahinasyon. Oo, marahil, mga bata. May malawak silang imahinasyon. Ibinaba ni Kaylan ang drawing. Pinilit niyang isang tabi iyon. Isa lang itong drawing. Walang kahulugan. Ngunit habang pabalik siya sa kanyang opisina, ang imahe ng ahas sa kamay ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang abala siya sa pag-aaral ng mga stock market trends, isang tawag ang kanyang natanggap. Isa ito sa kanyang mga pinagkakatiwalaang business partners. Kaylan, may gusto lang akong ipaalam sa'yo, sabi ng boses sa kabilang linya. Mag-ingat ka. May mga naririnig akong usap-usapan. Si Dagtong Balagtas, may mga kakaibang galaw na ginagawa. Tila may malaki siyang pinaplano laban sa kumpanya mo. Dagtong Balagtas, ang kanyang mortal na kaaway sa negosyo. Isang taong gagawin ang lahat para makita siyang bumagsak. Salamat sa impormasyon, sagot ni Kaylan. Ang kanyang isip ay agad na nagtrabaho, nag-iisip ng mga posibleng estratehiya. Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa kanyang upuan at napapikit. Ang kanyang isip ay napuno ng mga numero, porsyento at mga plano sa negosyo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, dalawang imahe ang biglang lumitaw at nagbanggaan sa kanyang isipan. Ang pangalan ni Dagtong Balagtas at ang drawing ng isang ahas sa kamay ng isang estranghero. Umiling si Kaylan. Nagkataon lang, bulong niya sa sarili. Masyado na siyang napapraning. Imposibleng magkaugnay ang dalawang bagay. Mabilis niyang itinapon ang ideya. Ngunit ang buto ng pagdududa, hindi na lamang laban kay Tala, kundi laban sa buong sitwasyon ay naitanim na at nagsisimula na itong mag-ugat. Ang bawat araw para kay Tala ay isang pagsubok ng katatagan. Pakiramdam niya ay isa siyang basong babasagin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang tanging nagpapatibay sa kanya ay ang pagmamahal para kina Liham at Sinag. Sila ang kanyang kanlungan sa gitna ng bagyo. Sa lahat ng tao sa mansyon, tanging sila Kansi lang, ang hepe ng seguridad, ang nagpakita sa kanya ng simpatsya. O yun ang akala niya. Tala, kumusta ka na? Madalas itong magtanong, may dalang isang basong tubig o prutas. Huwag kang mag-alala, malalampasan mo rin ito. Sa una, nagpapasalamat si Tala sa kabaitan nito. Sa isang mundong tila lahat ay humuhusga sa kanya, ang pakikinig ni Lakan ay isang malaking bagay. Kinukwento niya rito ang tungkol sa kanyang buhay sa palaya, ang kanyang mga pangarap, ang sakit ng mapagbintangan. Ngunit habang tumatagal, may napapansin siyang kakaiba sa mga tanong nito. Ang mga ito ay tila masyadong personal, masyadong detalyado. Paano mo nga pala nakuha itong trabaho kay Sir Kaylan? May mga kaibigan ka ba dito sa Maynila? Sino ang huli mong tinawagan sa probinsya? Mga tanong na tila naghahanap ng butas sa kanyang kwento. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa kusina, sinubukan ni Lakan na pag-aani ng kanyang loob. Alam mo Tala, sabi nito, tulad ng laging sinasabi ng mga matatanda sa amin, kahit sa gitna ng bagyo, ang palay ay yumuyuko para mabuhay. Ngumiti ito. Narinig ko yan sa'yo noon, di ba? Isang magandang paalala. Natigilan si Tala. Ang kanyang mga kamay na nagbabalat ng mansanas ay biglang huminto. Ang kasabihang yon, hindi niya iyon kailanman sinabi kay Lakan o kahit kanino sa mansyon. Ito ay isang kasabihang laging sinasabi ng kanyang yumaong lola. Isang paalala na tanging siya at ang kanyang ina lamang
ang nakakaalam ng pinagmulan. Isang bagay na napaka-personal, napaka-pribado. Paano ito nalaman ni Lakan? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Ang lahat ng kabaitan ni Lakan ay biglang nagmistulang isang maskara. Sa saan niyo po narinig yan, Sir Lakan? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nagulat si Lakan. Tila hindi inaasahan ang kanyang tanong. Sa'yo, di ba? Siguro noong minsan na nagkukwento ka, baka nakalimutan mo lang. Mabilis itong tumawa. Ngunit ang tawa ay pilit at hindi umabot sa mga mata nito. Hindi na sumagot si Tala. Ngumiti lamang siya ng pilit at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit sa loob niya, isang alarma ang tumutunog ng napakalakas. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, palihim siyang pumunta sa isang sulok ng hardin kung saan mahina ang signal ng CCTV na alam niya. Gamit ang isang lumang telepono na itinago niya, tinawagan niya ang kanyang ina sa palaya. "Nay," bulong niya. "May itatanong lang po ako. Yung kasabihan ni Lola tungkol sa palay, may iba pa po bang nakakaalam nun?" "Naku anak," sagot ng kanyang ina. "Alam mo namang sa ating pamilya lang yon. Bakit mo na itanong?" Ang kumpirmasyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Tala. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi niya narinig iyon mula sa kanya. Kaya paano? Paano ito nalaman ni Lakan? Maliban na lang kung may ibang nagsabi nito sa kanya. Isang taong nakarinig nito mula kay Tala. Isang taong kasama sa plano. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng dilim. Ang kalaban ay hindi lamang ang pagdududa ni Kaylan. May iba pa. Isang anino na mas malapit, mas mapanganib, at nagkukubli sa ilalim ng maskara ng isang kaibigan. Sinubukan niyang sabihin ito kay Kaylan kinabukasan. Hinintay niya ito sa pasilyo. "Sir?" sabi niya nang may pagmamadali. "May kailangan po kayong malaman. Si Sir Lakan." Ngunit pinutol siya ni Kaylan. Ang mukha ay walang interes. "Tala, kung ito ay isa na namang pag-arte para ilihis ang atensyon mula sa'yo, itigil mo na. Huwag mong idamay ang mga tapat na tao sa kasinungalingan mo." Tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan siyang muli sa kawalan. Napayukom ang mga kamao ni Tala. Hindi na siya papayag na maging biktima. Kung walang maniniwala sa kanya, siya mismo ang hahanap ng paraan. Siya mismo ang magbubunyag sa ahas na nasa loob ng kanilang pamamahay. Nagsisimula ng maghinala ang babae. Sabi ni Lakan sa kausap sa telepono. Isang malamig at nanunuya na tawa ang narinig mula sa kabilang linya. "Si Dagtum Balagtas. Mabuti," sabi ni Dagtum. "Hayaan mong matakot ang daga. Mas nagiging masaya ang laro kapag nagsisimula na itong tumakbo." Isang umaga, nabasag ang artipisyal na katahimikan sa mansyon ng Azotea del Sol. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Dagtum Balagtas. "Kaylan, aking kaibigan." Bati ni Dagtum. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nabalitaan ko ang nangyari. Napadaan lang ako para kumustahin ka. Nakakabahala ang mga balita." Napatiimbagang si Kaylan. Ang pagdating ng kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo sa kanyang pamamahay ay parang isang insulto. Ngunit sa mundo nila, ang pagpapakita ng kahinaan ay isang pagkatalo. Kaya't pilit siyang ngumiti. "Salamat sa iyong pag-aalala, Dagtum. Nakakagulat, pero lahat ay nasa ilalim na ng kontrol," sagot ni Kaylan. Iginiya ito papasok sa kanyang opisina. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng mga patutsada na nakabalot sa mga formal na salita. Nag-usap sila tungkol sa negosyo, sa ekonomiya, sa mga bagong proyekto. Bawat isa ay sumusukat sa lakas at kahinaan ng isa't isa. Para silang dalawang general na naglalaro ng chess, bawat galaw ay pinag-isipan. Habang nag-uusap, narinig nila ang mahinang pag-iyak mula sa labas.
Si Sinag, nakakatapos lang magsiesta, ay hinahanap ang kanyang ina-inahan. Pumasok si Tala sa pasilyo, binuhat ang bata para patahanin ito. Aba, sino itong magandang anghel na ito? Sabi ni Dagtum. Lumabas ng opisina at nilapitan sina Tala at Sinag. Ang nangiti niya ay biglang naging mainit at magiliw, isang perpektong maskara. Siya na ba ang iyong anak, Kaylan? Bago pa man makasagot si Kaylan, kinuha ni Dagtum si Sinag mula sa mga braso ni Tala. Ang bata, na karaniwang takot sa mga estranghero, ay tila kumalma sa mga bisig nito. Alam mo bata, sabi ni Dagtum kay Sinag habang inilalabas mula sa kanyang bulsa ang isang mamahaling tsokolate, mayroon akong isang bagay para sa'yo. Si Kaylan ay nanonood lamang. May isang bagay sa paraan ng pagtingin ni Dagtum kay Sinag na nagdulot sa kanya ng di maipaliwanag na kaba. Inabot ni Dagtum ang tsokolate sa bata. Habang ginagawa niya ito, ang mamahaling tela ng kanyang long-sleeved shirt ay bahagyang umusod pa itaas sa kanyang pulso. At sa sandaling iyon, nakita ni Kaylan. Isang sulyap lang iyon, halos isang kisap mata. Ngunit para kay Kaylan, ang oras ay tila bumagal. Sa balat ng pulso ni Dagtum, na bahagyang natatakpan ng kanyang relos, ay may isang itim na tinta. Isang komplikadong disenyo, ang ulo at katawan ng isang ahas, isang iglap. Bumalik sa isipan ni Kaylan ang lahat. Ang drawing ni Sinag, ang kwento tungkol sa uncle na may snake drawing, ang candy, ang blind spot sa hardin. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nawala. Ang mga piraso ng puzzle na pilit niyang isinasantabi ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakalinaw at nakakakilabot. Si Dagtum ay narito na dati. Ibinalik ni Dagtum si Sinag kay Tala. Hindi alam ang nagaganap na revolusyon sa isipan ni Kaylan. Isang napakagandang pamilya, Kaylan. Ingatan mo sila. Sabi ni Dagtum, may nakatagong panunuya sa kanyang boses. Hindi makapagsalita si Kaylan. Tumango lamang siya. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara na nagtatago sa nagngangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Nang sa wakas ay umalis na si Dagtum Balagtas, iniwan nito ang isang katahimikang mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kaylan. Parang isang buhawi. Mabilis siyang tumakbo papunta sa silid ng mga bata. Hindi pinapansin ang gulat na tingin ni Tala. Hinanap niya ang drawing. Kinalkal ang ilalim ng unan, ang mga laruan, ang lahat. At doon, sa ilalim ng kama, nakita niya ang gusot na papel. Pinulot niya ito. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Tinitigan niya ang drawing na gawa sa Crayola. Ang lalaking may kulot na linya sa kamay. Ang ahas. Pagkatapos ay tiningnan niya ang numero ni Dagtum sa kanyang telepono. At sa wakas, ang lahat ng pader ng pagdududa na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang kasinungalingan na pinaniwalaan niya ay biglang naging isang malinaw at masakit na katotohanan. Nagkamali siya ng napakalaki. Ang gabing iyon ay hindi natulog si Kaylan. Ang kanyang opisina, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay naging kanyang war room. Ang pagod ay hindi niya alintana. Ang tanging nag-aalab sa kanyang sistema ay isang determinasyon na kasing init ng apoy. Ang determinasyong alamin ang buong katotohanan. Hindi na siya nagtiwala kay Lakan. Mula ngayon, siya na lamang ang kikilos. Ang unang hakbang, ang CCTV. Kung ang ulat ni Lakan ay peke, kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyari. Lihim siyang tumawag sa isang independent cybersecurity expert, isang taong may utang na loob sa kanya mula sa nakaraan. Kailangan kong malaman kung ang short circuit sa isa sa mga kamera ko ay aksidente o sinadya. Sabi ni Kaylan sa telepono, ang boses ay mababa at apurado. Bayaran kita ng doble.
Kailangan ko ng sagot bago sumikat ang araw. Habang hinihintay ang resulta, sunod niyang inasikaso ang ikalawang misteryo, ang nakaraan ni Tala. Kung nagsinungaling si Lakan tungkol sa CCTV, malamang ay nagsinungaling din ito tungkol sa investigasyon sa palaya. Tumawag siya sa isang private investigator sa probinsyang yon, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging masusi at hindi nabibili. Hanapin mo ang totoong kwento sa likod ng kaso ng pagnanakaw na isinampa laban kay Tala Hiraya. 2 taon na ang nakalipas. Utos niya, kaibiganin mo ang mga kapitbahay, ang mga dating kasamahan. Alamin mo ang reputasyon nun ng pamilyang nag-akusa sa kanya. Gusto kong malaman ang bawat detalye, kahit ang pinakamaliit na tsismis. At ang ikatlong piraso ng puzzle, ang kasabihan, ang palay na yumuyuko sa gitna ng bagyo. Naalala niya ang pagtatangka ni Tala na kausapin siya tungkol kay Lakan. Binaliwala niya ito. Isang pagkakamali na ngayon ay pinagsisisihan niya ng husto. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga contact, nakuha niya ang numero ng telepono ng ina ni Tala sa palaya. Nag-atubili siya. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang tawag? Sa huli, nagpasya siyang magpanggap. Nagpakilala siyang isang manunuri mula sa isang ahensya na tumutulong sa mga OFW. Nagsasagawa ng background check para sa isang parangal. Ginang, sabi niya sa pinakamagalang na paraan, may kasabihan po ba ang inyong pamilya na ipinaasa sa inyong anak na si Tala? Isang bagay na tungkol sa palay at bagyo. Ang sagot ng matanda sa kabilang linya ang tuluyang nagpatibay sa lahat ng kanyang hinala. Ay opo, sir. Iyan po ang laging bilin sa kanya ng kanyang yumaong lola. Isang paalala na maging matatag. Napaka-personal po niyan sa aming pamilya. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak ni Kaylan ang telepono. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Pinalitan ito ng isang nakakapasong galit. Galit kay Dagtum, galit kay Lakan at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang manipulahin siya ng ganito? Bago mag-umaga, dumating ang mga resulta. Isa-isa. Ang cybersecurity expert. Mr. Alpas, walang duda. Ang short circuit ay sinadya. May pumutol sa isang wire mula sa loob ng junction box, isang malinis na trabaho. Gawa ng isang taong may access at kaalaman sa sistema ninyo. Ang private investigator mula sa palaya. Ang kaso laban kay Tala Hiraya, isang malaking palabas. Ang pamilyang nag-akusa sa kanya ay kilala sa pagiging arogante. Ang anak nilang lalaki ay may masamang reputasyon. Si Tala ang biktima, hindi ang salarin. Malinis ang pangalan niya dito, sir. Ang bawat mensahe ay parang isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng kanyang mga maling akala. Si Tala, inosente. Si Lakan, isang traidor. Si Dagtum, ang demonyong nasa likod ng lahat. Napaupo si Kaylan sa dilim ng kanyang opisina. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay tila isang bundok na nakadagan sa kanyang mga balikat. Hinusgahan niya ang isang inosenteng babae. Sinaktan niya ito. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan dahil mas madaling paniwalaan iyon kaysa harapin ang katotohanang ang kanyang sariling pinagkakatiwalaang tao ang nagtaksil sa kanya. Ang imahe ni Tala, umiiyak sa kanyang harapan, ay malinaw na bumalik sa kanyang isipan. Isang araw, pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Ang araw na yon ay dumating na. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong determinasyon. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Hindi na ito tungkol sa kanyang reputasyon. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa babaeng sinaktan niya. Nanginginig ang kamay, bumulong siya sa kawalan, sa dilim ng kanyang opisina. Nagkamali ako. Diyos ko,
Nagkamali ako ng napakalaki. Kailan alpas ang bawat hakbang pababa ng hagdan patungo sa kusina ay parang may bigat na 1 tonelada. Bawat anino sa pasilyo ay tila humuhusga sa kanya, isang paalala ng kanyang pagkabulag. Paano niya ito sasabihin? Paano siya hihingi ng tawad sa isang taong winasak niya ang tiwala at dinurog ang puso? Ang mga salitang patawad at sorry ay tila napakababaw, napakamura para sa bigat ng kanyang kasalanan. Isa siyang duwag. Nagtago siya sa likod ng kanyang pera at kapangyarihan at ginamit ang mga ito para durugin ang isang taong walang kalaban-laban. Nakita niya si Tala sa kusina. Nag-iisa, nakaupo sa isang silya, umiinom ng isang basong tubig. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana, ang tanging ilaw sa silid. At sa paningin ni Kaylan, si Tala ay mukhang mas maliit at mas marupok kaysa dati. Dala ang isang plato ng pagkain na ipinakuha niya sa natutulog na katulong, marahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Talahiraya narinig ni Tala ang mga yabag. Agad na nanigas ang kanyang katawan. Kilala niya ang bigat ng mga hakbang na yon. Si Sir Kaylan, napahigpit ang hawak niya sa baso, inihahanda ang sarili para sa isa na namang akusasyon o masasakit na salita. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. Sa halip, isang plato ng mainit na pagkain ang marahang inilapag nito sa mesa sa kanyang harapan. Isang amoy ng sinangag at adobo ang umalingasaw sa hangin. Nag-angat siya ng tingin, puno ng pagtataka. Si Kaylan ay nakatayo roon, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang aroganteng tindig nito ay napalitan ng isang di pangkaraniwang pagkailang. "Kumain ka," sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong. "Hindi ka pa naghahapunan." Hindi makapagsalita si Tala. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling nagsalita si Kaylan. Ang boses ay nag-aalangan. "Ang hair clip, yung hugis bituin." Napatingin si Tala sa kanya, naguguluhan. "Anong kwento sa likod noon?" tanong ni Kaylan. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang kanyang mga mata. Nakita ni Tala ang isang bagay na hindi pa niya nakikita roon dati. Wala na ang galit, wala na ang pagdududa. Ang nakita niya ay sakit at pagsisisi. Dahan-dahan, nagsimula siyang magkwento. Ang boses niya ay mahina, puno ng alaala. "Regalo po yun ng nanay ko." Simula niya. "Ang huling regalo niya bago ako umalis ng palaya." Sabi niya, para kahit nasaan daw ako, may dala akong sarili kong bituin na magbibigay ng pag-asa. Napayuko siya. Iyon na lang po ang tanging bagay na mayroon ako na nagpapaalala sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang bigat ng kanyang mga salita ay lumapag sa pagitan nilang dalawa. Ang isang mumurahing palamuti na tinawag ng mga pulis na pekeng ebidensya ay simbolo pala ng pagmamahal at pag-asa ng isang ina. Narinig niya ang isang malalim na paghinga mula kay Kaylan. Tila nagpipigil ito ng isang malakas na emosyon. "Tala, ako." Nagsimula ito, ngunit hindi nito matapos ang sasabihin. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Tala. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang sakit sa mga mata ni Kaylan ay sapat ng sagot. Marahan itong tumalikod at naglakad paalis. Iniwan siyang mag-isa, kasama ang pagkain at ang biglaang pag-usbong ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa kanyang puso. Nakatayo si Kaylan sa labas ng pinto ng silid ni Lakan Silang. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Ang mga ugat ay lumilitaw sa galit. Gusto niyang sirain ang pinto at sakta ng taong nagtaksil sa kanya. Ngunit alam niyang hindi iyon ang solusyon. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng hustisya, hindi lang basta paghihiganti. At sa pagkakataong ito,
Alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Ang pag-iisip na yon ang nagbigay sa kanya ng kalinawan. Mabilis siyang bumalik. Muli niyang tinungo ang kusina kung saan naiwan si Tala. Napatigil si Tala sa pagkain nang makita siyang muli. Tumayo si Kaylan sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Tala dati. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, tanging isang matibay na desisyon. Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng bigat. Kailangan ko ng tulong mo. Ang kusina, na kanina lang ay isang lugar ng malalamig na komprontasyon, ay naging sentro ng isang lihim na alyansa. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya, sa unang pagkakataon, si Kaylan Alpas at si Tala Hiraya ay naupo sa iisang mesa bilang magkakampi. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Hindi pa siya nagpapatawad, ngunit handa siyang makinig. At iyon nga ang ginawa ni Kaylan. Isinalaysay niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang tungkol kay Dagtong Balagtas at sa tattoo nito, ang sinadyang pagkasira ng CCTV, ang kasinungalingan tungkol sa kanyang nakaraan sa Palayapamo, ang kasabihan ng kanyang lola na ginamit ni Lakan. Habang nagsasalita si Kaylan, walang bakas ng pagmamataas sa kanyang boses. Tanging ang bigat ng katotohanan at ang pait ng pagsisisi. Nang matapos siya, isang malalim na katahimikan ang namayani. Tinitigan siya ni Tala. Sinusuri ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Patawad, bulong ni Kaylan. At sa pagkakataong ito, ang salita ay puno ng kahulugan. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa iyo, Tala. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Tala. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Tumango siya. Tinatanggap ko. Ang simpleng salitang iyon ay tila nag-angat ng isang malaking tinik mula sa dibdib ni Kaylan. Ngayon, sabi ni Tala, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na sa determinasyon. Ano ang plano? Doon, sa ibabaw ng mesa sa kusina, binuo nila ang piin, ang bitag. Kailangan nating paniwalain si Lakan na wala pa ring nagbabago. Paliwanag ni Kaylan na ako ay bulag pa rin, na ikaw ay suspect pa rin sa aking mga mata. Kailangan nating bigyan sila ng dahilan para gumawa ng isa pang hakbang, isang pagkakamali na hindi na nila mababawi. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Una, magpapanggap si Kaylan. Isang malaking sigawan ang kanyang gagawin kinabukasan. Isang palabas para sa mga tenga ni Lakan. Isang eksena kung saan palalayasin niya si Tala. Ikalawa, magkakalat siya ng maling impormasyon. Isang napakahalagang business deal na magaganap. Isang bagay na napakalaki, tulad ng mga bearer bonds o mga blueprint ng isang revolusyonaryong teknolohiya na pansamantalang itatago sa safe ng mansyon sa loob ng isang gabi. Isang pain na hindi kayang tanggihan ng isang ganid na tulad ni Dagtom. Gagamitin natin ang kanilang kasakiman laban sa kanila, sabi ni Kaylan. Paano kung maging marahas sila? Tanong ni Tala. Ang pag-aalala para sa mga bata ay malinaw sa kanyang boses. Hindi sila magiging marahas kung ang akala nila ay wala ng tao sa bahay. Sagot ni Kaylan. Sa gabing iyon, ikaw at ang mga bata ay pansamantala kong dadalhin sa isang ligtas na lugar. Tanging ako at ang mga taong tunay kong mapagkakatiwalaan ang maiiwan. Kinabukasan, isinagawa nila ang unang bahagi ng plano. Sa sala, sa oras na alam nilang naroroon si Lakan sa security room at nanonood sa mga monitor, sinimulan ni Kaylan ang palabas. Hindi ko na kaya ito, Tala. Sigaw niya, sapat na para marinig sa buong kabahayan. Puro ka lang gulo. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Bukas na bukas din, aalis ka na sa pamamahay na ito. Si Tala, isang magaling na aktres, ay umiyak at nagsusumamo.
Sir, parang awa niyo na po. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ang eksena ay perpekto. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita ni Kaylan ang isang maliit na nangisi na sumilay sa mga labi ni Lakan habang ito ay nagkukunwaring inaawat sila. Mamayang hapon, sa isang hindi sinasadyang pag-uusap sa telepono na sapat na para marinig ni Lakan, ibinagsak ni Kaylan ang ikalawang bahagi ng pain. Oo, kumpirmado na, sabi ni Kaylan sa kausap sa telepono. Ang mga dokumento para sa Alpas Tower Project, bukas ng gabi, dadalhin dito sa mansyon para sa pirmahan. Ingatan nyo yan, mas mahalaga pa yan sa buhay natin. Pagkatapos ng tawag, nakita ni Kaylan si Lakan na mabilis na naglakad palayo. Hawak ang sarili nitong telepono. Kinagat na nila ang pain. Nang gabing iyon, sa dilim ng pasilyo, nagtama ang mga mata ni na Kaylan at Tala. Isang tango, isang tingin ng pagkakaisa. Ang bitag ay handa na. Ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay. Sinabi ko na sa'yo, simple lang, mayabang na sabi ni Lakan. Palalayasin na niya ang babae at bukas ng gabi, ang mga blueprint ng Alpas Tower ay nasa safe niya. Tayo na ang bahala doon. Isang halakhak ang narinig mula kay Dagtum. Magaling Lakan, magaling. Lahat ay nakahanda na, sabi ni Lakan. Bukas ng gabi, babagsak si Alpas at mawawala sa kanya ang lahat. Ang gabi ay bumagsak sa Azotea del Sol na may dalang isang mabigat at nagbabantang katahimikan. Sa labas, ang mansyon ay tila payapa at tulog. Ngunit sa loob ng isang lihim na control room na itinayo ni Kaylan sa basement, ang tensyon ay halos nahihipo. Kaylan Alpas. Pinagmamasdan ni Kaylan ang hilera ng mga monitor sa kanyang harapan. Ang mga ito ay konektado sa isang bagong set ng mga high-definition night vision camera na palihim niyang ipinakabit, mga kamerang hindi alam ni Lakan. Sa tabi niya, nakaupo si Tala. Ang mga kamay ay magkadaop sa panalangin. Dinala na niya ang mga bata sa isang ligtas na hotel suite kasama ang isang pinagkakatiwalaang bodyguard kaninang hapon. Ngunit pinilit ni Tala na bumalik at samahan siya. Sabay po nating tatapusin ito, sabi nito. Papasok na sila. Bulong ng pinuno ng bagong security team ni Kaylan, isang dating sundalo. Pinatay na ni Lakan ang main power grid ng security system. Ang tanging gumagana na lang ay ang sa atin. Sa isang monitor, nakita nila ang dalawang anino na mabilis na gumalaw sa hardin sa mismong blind spot na ginamit nila dati. Si Lakan Silang at si Dagtum Balagtas. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng ski masks, ngunit ang kanilang mga kilos at tindig ay hindi maipagkakaila. Dahil sa tulong ni Lakan, madali silang nakapasok sa mansyon nang walang anumang ingay. Ang kanilang bawat galaw ay puno ng kayabangan at katiyakan. Akala nila, ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Tala Hiraya, napahawak si Tala sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw nang makita niya sa screen ang mga taong nagdulot sa kanya ng bangungot. Naramdaman niya ang kamay ni Kaylan na marahang humawak sa kanyang balikat, isang kilos ng suporta at katiyakan. Tumingin siya rito at sa mga mata ni Kaylan, nakita niya ang isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Pinanood nila habang ang dalawang magnanakaw ay dire-diretsong nagtungo sa opisina ni Kaylan. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at sanay. Si Lakan ang nagbukas ng malaking pader na nagtatago sa safe, habang si Dagtum naman ang nagpasok ng kombinasyon. Isang kombinasyong tanging si Lakan lang ang nakakaalam, bukod kay Kaylan. Ang pagtataksil ay kompleto at hayag na hayag. Napakadali. Narinig nilang sabi ni Dagtum sa pamamagitan ng mga nakatagong mikropono. Ang boses ay puno ng pagmamataas habang bumubukas ang pinto ng safe. Ang kayamanan ni Alpas na sa ating mga kamay na. Inilawan nila ang loob ng safe gamit ang kanilang mga flashlight. Ngunit sa halip ng mga blueprint o pera,
Ang tumambad sa kanila ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang bagay na maliit at simple. Sa gitna ng walang laman na safe, naroon lamang ang mumurahing hair clip ni Tala na hugis bituin. Sa tabi nito, ang drawing ni Sinag ng isang lalaking may ahas sa kamay. Isang sandali ng nakakabinging katahimikan ang lumipas. Ang pagkalito ay mabilis na gumuhit sa mukha ni na Dagtum at Lakan. Anong kalokohan ito? Naguguluhang tanong ni Dagtum. At sa hudyat na yon, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa opisina. Ang liwanag ay nakakasilaw. Mula sa mga nakatagong pinto sa magkabilang panig ng silid, lumabas si Kaylan kasama ang kanyang bagong security team at isang grupo ng mga pulis na matagal nang naghihintay. Tapos na ang laro. Dagtum, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay malamig at matatag na parang isang hatol. Gulat, pagkatulala, pagkatapos ay desperasyon. Iyan ang mga emosyong dumaan sa mga mata ng dalawang kontrabida. Sinubukan ni Dagtum na tumakbo, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Mabilis silang napalibutan. Paano? Sigaw ni Lakan, hindi makapaniwala. Akala mo ay tanga ako? Putol ni Kaylan. Akala mo ay abang buhay akong magiging bulag sa pagtataksil mo. Pinagkatiwalaan kita, Lakan. Itinuring kitang pamilya. Siya ang may pakana ng lahat. Sigaw ni Lakan, itinuro si Dagtum. Pinilit niya lang ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat kilos nila, ang bawat salita ay nakunan ng video at audio. Habang pinuposas na ng mga pulis ang dalawa, lumabas si Tala mula sa anino. Tumayo siya sa harapan ni Lakan. Ang mga mata ay puno, hindi ng galit, kundi ng awa. Bakit? Iyon lang ang kanyang tanong. Yumuko si Lakan, hindi makatingin. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng natanggal, inilalantad ang isang taong duwag at sakim. Nang ilalabas na sila, huminto si Dagtum sa tapat ni Kaylan. Hindi pa tayo tapos, Alpas, sabi nito. Ang boses ay puno ng puot. Ngumiti si Kaylan, isang ngiting walang kagalakan. Tapos na, Dagtum. Para sa'yo, nagsisimula pa lang ang pagbabayad. Nang sa wakas, ay umalis na ang mga pulis na iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa mansyon. Ang gabi ng paghuhukom ay tapos na. Ang katotohanan ay nagtagumpay. Sa gitna ng nagkalat na gamit sa opisina, tumingin si Kaylan kay Tala. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Hindi na kailangan. Marahan, lumapit si Kaylan. Inabot niya ang kamay ni Tala at marahang hinawakan ito. Ang kanyang hawak ay mainit at matatag. Salamat, bulong niya. Ang dalawang salita ay naglalaman ng lahat ng pasasalamat, pagsisisi, at pag-asang nararamdaman niya. Salamat, Tala. Lumipas ang ilang linggo, ang bagyo ay lumipas na, at ang araw ay muling sumikat sa Azotea del Sol. Ang balita tungkol sa masalimuot na plano ni Dagtum Balagtas at sa pagtataksil ni Lakan Silang ay naging laman ng bawat pahayagan. Sa isang iglap, si Tala Hiraya, ang dating suspek, ay naging simbolo ng katatagan at inosensya. Ang pangalan niya ay nalinis, ang katarungan ay naibigay. Tala Hiraya hawak ni Tala ang isang pahayagan. Ang kanyang larawan ay nasa front page sa tabi ng larawan ni Kaylan. Ang headline, Tinaguriang Bayani, ang katapangan ng isang yaya at ng isang bilyonaryo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang gaan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang takot, ang kahihiyan mula sa palaya, ang pagdududa ay unti-unting naglaho. Mama Tala, tingnan mo! Napalingon siya. Mula sa hardin, tumatakbo palapit sa kanya si Sinag. Hawak ang isang bulaklak na pinitas nito. Sa likod nito, si Liha may abala sa paglalaro ng bola kasama si
Kaylan. Ibang Kaylan. Hindi na ito ang malamig at malayo na amo na una niyang nakilala. Ang Kaylan ngayon ay mas madalas ngumiti. Ang mga dating guhit ng stress sa mukha nito ay napalitan ng mga guhit ng tunay na saya. Mas marami na itong oras para sa mga bata. Tinuturuan silang magbisikleta. Binabasahan sila ng kwento bago matulog. Ang mansyon, na dati ay isang kulungan, ay tunay nang naging isang tahanan. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, inabutan siya ni Kaylan sa may hardin. Naupo ito sa tabi niya sa isang bench, may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang payapa, sabi ni Kaylan, nakatingin sa papalubog na araw. Opo, sir, sagot ni Tala. Kaylan, pagtatama nito. Tumingin ito sa kanya, isang seryosong ekspresyon sa kanyang mga mata. Tawagin mo akong Kaylan. Tumango si Tala, nakaramdam ng bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi. Tala, muling sabi ni Kaylan, ang boses ay maseryoso na ngayon. Naisip ko na ang lahat. Alam kong malapit nang matapos ang kontrata mo bilang yaya. Napahinto sa pag-inom ng tsa si Tala. Isang biglaang kaba ang kanyang naramdaman. Aalis na ba siya? Ngayong maayos na ang lahat, tapos na ba ang kanyang papel sa buhay nila? Gusto kong manatili ka, mabilis na sabi ni Kaylan. Tila nabasa nito ang takot sa kanyang mga mata. Napatingin si Tala dito, naguguluhan. Pero hindi bilang isang yaya. Pagpapatuloy ni Kaylan, huminga ito ng malalim. Tala, binago mo ang buhay namin. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tiwala. Ikaw ang nagbigay ng pagmamahal ng isang ina sa aking mga anak noong mga panahong hindi ko iyon kayang ibigay. Ang mansyon na ito ay hindi magiging tahanan kung wala ka. Ang puso ni Tala ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Gusto kong manatili ka bilang bahagi ng pamilyang ito, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Para tulungan akong palakihin sina Liam at Sinag, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kasama, isang katuwang. Napatingin si Tala sa mga batang natutulog sa loob ng bahay. Napatingin siya sa lalaking nasa tabi niya. Isang lalaking nakita niya ang pinakamasamang bersyon at ngayon ay nakikita niya ang pinakamabuti. Dito, sa lugar na ito, nahanap niya ang isang pamilyang hindi niya inaasahan. May mga luhang namuo sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng purong kaligayahan. Ngumiti siya, isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gusto ko rin yan, Kaylan. Sa paglubog ng araw, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Isang pangako ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng mga pagsubok, sakripisyo at pagmamahal. Habang papasok na sila sa loob ng bahay, marahang hinawakan ni Kaylan ang braso ni Tala para pigilan ito. Tala, alam kong masyado pang maaga, sabi nito. Medyo nahihiya, pero gusto kong magsimula ulit. Sa tamang paraan. Kasama ka. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at eleganteng kahon. Talahiraya nanginginig ang mga kamay ni Tala habang dahan-dahan niyang binubuksan ang maliit na kahon na iniabot ni Kaylan. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang kaba at pananabik. Sa loob ng kahon, sa ibabaw ng malambot na itim na velvet, ay isang nagniningning na silver na kwintas. At nakasabit dito ay isang maliit na palawit. Isang bituin. Hindi ito isang mumurahing palamuti. Ang bawat dulo ng bituin ay may maliliit na kumikinang na bato. Simple ito, ngunit napakaganda. Isang perpektong replika ng nawala niyang hair clip. Ngunit ngayon ay isang bagay na mas permanente, mas mahalaga. Para mapalitan ang nawala sa'yo, bulong ni Kaylan. Ang boses ay puno ng emosyon. At para hindi mo makalimutan na kahit sa pinakamadilim na gabi, ikaw ang naging bituin ng pamilyang ito. Hindi na napigilan ni Tala ang kanyang mga luha. Tumulo
ang mga ito. Ngunit hindi na dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Salamat. Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Kinuha ni Kaylan ang kwintas mula sa kahon. Lumapit ito sa likuran ni Tala at marahang isinuot iyon sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ng kwintas ay dumampi sa kanyang balat, kasabay ng mainit na haplos ng mga daliri ni Kaylan. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Nang humarap siyang muli rito, ang distansya sa pagitan nila ay napakaliit na lamang. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata nito. Mga matang dati ay puno ng yelo, ngunit ngayon ay nag-aalab sa init at pagsuyo. Kaylan Alpas. Sa sandaling iyon, alam ni Kaylan na ang paglalakbay nila ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng pinagdudahan niya, sinaktan, at sa huli ay pinagkatiwalaan ng kanyang buhay, ay higit pa sa isang kasama. Siya ang kanyang katubusan, ang kanyang pag-asa. Mama Tala! Daddy! Ang sandali ay nabasag ng dalawang maliliit na boses, sina Liham at Sinag, na nagising na mula sa kanilang pagkakatulog, ay tumakbo papalabas ng bahay, patungo sa kanila. Walang pag-aalinlangan, yumakap ang kambal sa kanilang dalawa. Si Liham ay yumakap sa binti ni Kaylan, habang si Sinag naman ay itinaas ang mga kamay kay Tala para magpabuhat. Natawa si Tala, binuhat si Sinag, habang si Kaylan naman ay marahang ginulo ang buhok ni Liham, at doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin, sila ay nakatayo. Hindi isang tradisyonal na pamilya, hindi pinagbuklod ng dugo, ngunit isang pamilyang totoo. Isang pamilyang pinili, isang pamilyang binuo sa gitna ng durog na tiwala. Pinatibay ng mga pagsubok at pinag-isa ng isang pagmamahal na mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Hinawakan ni Kaylan ang kamay ni Tala. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang perpektong akma. Ito ang simula natin. Sabi niya, isang pangako sa kanyang mga mata. Ngumiti si Tala. Isang ngiting kasing liwanag ng bituin sa kanyang kwintas. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Kaylan. Ang ating simula. Ang kanilang mga anino ay humaba sa damuhan habang ang araw ay tuluyang lumubog. Nagiiwan ng isang kalangitang puno ng kulay kahel at rosas. Isang perpektong pagtatapos para sa isang masakit na kabanata at isang perpektong pagsalubong sa isang umagang puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala Hiraya at Kaylan Alpas. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong handang magtiwala, magpatawad at magmahal sa kabila ng mga pagsubok. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyong baon sa inyong mga puso. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.